Magtrabaho kasama si Papa magtrabaho. Ang anak na babae ng pamilyang Joe sa Beidou ay dumalaw sa kanyang ninong. Ang anak na babae ng pamilyang Wu sa Nandu ay dumalaw sa kanyang ninong. Ang anak na babae ng pamilyang Zheng sa Eastern Province ay dumalaw sa kanyang ninong. Ang anak na babae ng pamilyang Wang sa Xicheng ay nakipagkita sa kanyang ninong. Ang pinakamayamang anak na babae ay nakipagkita sa kanyang ninong. Ninong girl, nagkakamali ka ba? Hindi po, sinasamba po namin kayo. Mula ngayon, kami na po ang magiging inaanak ninyo. Oo, Ninong. Ako ang pinakasikat na diva ng entertainment sa China. Kung nababagot ka po, pwede ba akong kumanta para maaliw ka? Ako ang presidente ng World Aircraft Group. Ninong, kung saan-saan man kayo gusto pumunta sa bansa sa hinaharap, sabihin nyo lang po sa akin. Kunin ang album. Ako ang presidente ng grupo ng pinakamayamang tao. Kung kailangan mo ng pera, kahit buksan mo lang. Ako ang punong siyentipiko ng medisina sa bansa. Ninong, kung may nararamdaman kang hindi maganda, dumiretso ka sa akin. Okay, ako. Ganun ba? Pinapabili mo ba ako ng health products? Hindi na kailangan yan. Gwardiya lang po ako. Tumakas pa ang asawa. Yung panganay nagtatrabaho sa abroad. Ilang taon nang hindi umuwi. Itong bunso naman, tanga. Kahit tawagin niyo akong tatay, wala rin akong perang pambili niyan. Hindi po, Ninong. Kasal na po tayo. Tigilan niyo na po. Wala akong pera, wala ring itsura. Hindi na kailangang lokohin. Magtatrabaho na ako. Ninong, makinig po kayo sa amin. Girl, magpakarespeto ka. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Police. Oh. I report. Mga mahal kong kapatid, ano na ang gagawin natin ngayon? Masyadong malakas ang pag-iingat ng ninong. Hindi natin masabi sa kanya ang totoo. Kaya ngayon, tanging tulungan na lang natin siya ng palihim. Ganun ba? Alamin agad kung saang kumpanya nagtatrabaho bilang gwardiya ang Ninong. Bibiling ko ang buong kumpanya at ibibigay sa aking Ninong. Ang dami-daming sinungaling ngayon. Anak, huwag kang magtiwala ng basta-basta sa iba. Baka maloko ka pa at mapadala sa ibang bansa para pagputol ng baywang. Baywang, ano ang kidney? Hoy, ano? Gusto bilhin ng The Richest Man Group ang kumpanya natin. Ayos. Yaman na to. Director Wang, sandali lang. Director Wang, may utos po ba? Huli ka. Multa ng 200 piso. At pumunta ka sa personnel para pirmahan ang order mo. Hindi naman po kami huli, di ba? Hindi ba't alas 9 ang pasok? Alas 8:50 pa lang. Alas 8:50, huminto ka ng sasakyan. Nagpalit ka ng damit. Naghanda ka. Hindi ako kailangan ng oras. Sumasagot ka pa, ha? Ay, bitawan mo ang tatay ko. Babarlin kita. Umalis ka dyan. Gago ka. Lumaban ka pa sa akin. Mabubuiset ka talaga? Mabubuiset ka talaga? Alis. Bitawan mo ako. Mali na po ako. Huwag niyo na po akong sasaktan. Tatawag ako. Ang pangalan ko ay Batas. Alis na ako. Tandaan mo ako. Ang St. King Group na ito. Ako ang batas. Kung may kokontra, hahanapin ko ng away. Inang mahal. Nadumihan mo ang sapatos ko. Halika rito. Isusuot ko ang sapatos ko. Oo. At yung tangang janitor, sabay-sabay na. At yung tangang cleaner na yan. Sabay-sabay nating punasan. Bilisan mo. Hoy, isang security guard nakakalagas lang ng ngipin. Isang tangang cleaner, basura talaga. Kung hindi dahil sa grupo namin na sumusuporta sa'yo, magugutom ka sa labas. Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Para takutin ka ng husto, diretsyong expulsion. Magtrabaho ka na. Bibili ng Richest Man Group ang kumpanya natin mamaya. Personal na mag-a-announce ang eldest lady. Gusto mo bang makasama sa headline? Lauli, malining ari, ang tapang makipag-away sa manyakis nato.
Wala lang siyang magawa kaya nang iinis at nagpapakitang gilas. Okay lang yan. Okay lang. Anak, ayos ka lang ba? Tama. Bilisan mong linisin ang kwarto ng eldest lady. Baka pagalitan ka kapag nahuli ka. Hindi ka naman pagagalitan sa paglilinis. Ayos lang ba kayo sa bahay? Tito Gunslinger, nasaan ka na ba talaga? Tapos na ako sa kolehiyo at kukunin ko na ang pagiging presidente ng Saint Emperor Group. Kailan na ba ako magiging nobya mo? Ang ganda talaga ng babaeng to. Sayang lang na alis na ang mekanismo. Tigilan mo ang kalokohan. Ito ang kailangang kunin ng matandang bruha. Sino ba? Sino ba ako? Ulol na maliit na babae o paiyakin kita hanggang mamatay ka. Makanan ng kamatayan. Imposible yan. Imposibleng labagin ang ating bansa. Sakta ng mga tao ko, hayop ka. Halika na, bata. Ihahatid kita sa bahay. Tito Xiaoshen, mula noon sumpa ko kung hindi ka magpapakasal, talagang hahanapin kita. Ginong Chen. Buisit, ang daming langis. Paano ito aayusin? Ayan na. Bilisan mo at sabihin mong pumunta siya sa opisina. Hoy, huwag kang tanga. May sasabihin ako sa'yo. Director Wang, hinahanap mo ako? Ipikit mo ang mga mata mo at maglaro tayo. Ipikit ang mga mata at laruin ang laro. Sige. Well, totoo naman. Matapat talaga ang ama mo at ikaw. Magaling. Pagtaasan ko ang sahod mo sa hinaharap. Haha, tapos na ang laro. Tapos na ang laro. Anong laro ang nilaro mo? Laro na responsable sa pagtaas ng sahod mo. Dagdagan ng sahod? Magandang pagtaas ng sahod. Haha, salamat Wang Ziki. Bilisan mo at maglinis ka para kay Ji Chin. Kung hindi, laging magagalit si Chin. Magaling magalit si Ji Chin. Ako na. Nakakainis talaga itong mga multo. Sila ang... Maglilinis. Ikaw, nagpapanggap kang patay. Wala akong nakitang kahit ano. Hindi ko nakikita. Patayin mo agad ang gagong naglilinis. Ilagay mo ang baril dito. Arestuhin mo ako. Bitawan mo. Anong ilalagay? Paano ako makakapang-asar kay Ji Chin? Gago ka, patay ka na, boss. Hinahanap ko ang tatay ko. Hindi. Lauli, may nangyari sa anak mo. Boss, anong nangyari sa anak ko? Hindi ko alam kung anong nangyari. Inutusan ni Ji Chin si Director Wang na arestuhin ang anak mo. Anong ginawa mo? Anong problema? Inutusan ni Ginoong Chin si Director Wang na kunin ang anak mo. Anong nahuli? Ay, may malaking nangyari siguro. Binugbog ni Director Wang ang anak mo.
Dalhin mo ako para makita. Dalhin mo ako para makita. Miss, para sa iyong ninong, nakompleto na ang kontrata para makuha ang Saint Emperor Group. Huwag mo nang tingnan. Kausapin mo ng direkta si Chin Binwan. Pakawalan mo ako. Huwag. Huwag mo akong saktan. Pakawalan mo ako, papatayin kita. Ano ang lakas ng loob mong tumingin? Gusto ni Ginong Chin na mamatay ng ganito. Dukutin ang mga mata ko. Aray, wala akong mapupuntahan. Naghuhuli ako ng magnanakaw. Ano, magnanakaw ka na ngayon? Gago ka. Inaasahan ni Ginong Chin na kawawa kayong mag-ama. Bigyan kayo ng pagkain. Ang lakas ng loob mong pumunta at maging magnanakaw. Hindi ako. Magnanakaw ka man o hindi, ang iyong hamak at maruming mga mata, kapag tumingin ako, kailangan kong dukutin ito. Halika, pigilan ninyo siya para sa akin. Dukutin ang mga mata mo. Bilisan ninyo at hawakan ang mga mata niya. Hawakan mo ako. Oh, huwag. Huwag ninyong dukutin ang mga mata ko, huwag. Aha. Huwag kang umalis, tumigil ka. Tumigil kayong lahat. Lifulu, anong ginagawa mo rito? Sir Bao, Sir Chin. Anak ko, anong ginawa niya? Huwag kang umiyak. Ang mga mata niya. Tiningnan nitong tanga si Sir Chin habang naliligo. Sa tingin mo ba dapat bunutin ang mga mata niya? Ano? Tiningnan si Sir Chin habang naliligo? Wala akong tatay, hindi ko kaya. Hindi, nakita ko mismo. Nakikipagtalo ka pa? Sir Chin, malamang nagkakamali lang ako sa kanya. Tiningnan niya ako habang naliligo. Anong pagkakamali ang pwedeng mangyari? Pinagpalaki mo ang isang anak na hindi kasiya siya. Masama at tanga. Pinagtatanggol mo pa siya? Gusto mo bang matanggal sa trabaho o gusto mong makulong? Masakit na ako ngayon. Aminado akong tanga ang anak ko. Pero hindi siya gumawa ng masama kailanman. Bakit hindi mo tanungin ang mga kapatid na security? Kumusta na ang kumpanya ngayon? Opo, Sir Chian. Matapat naman si Lisha palagi. Oo, mabagal siyang umintindi. Pero masipag siyang magtrabaho. Tama na, ibig sabihin nagkamali ako sa kanya. Masamang tao ba ako? Tama na, ibig mong sabihin nagkamali ako sa kanya. Masamang tao ba ako? Hindi, Chinchuki yan. Tiyak na hindi mo pagdududahan ang isang mabuting tao. Ang ibig kong sabihin ay, baka may hindi pagkakaunawaan dito? Sinabi ko na nga, nakita ko mismo na sumisilip siya. Hindi ka ba nakakaintindi ng wikang tao? Ang tigas talaga ng ulo ko. Ayokong pigilan mo ako. Bunutin mo ang mga mata para sa akin. Hindi. Huwag mo akong pakawalan. Ano ka ba, Buddha? Makikipag-away ka sa akin ngayon? Isa ka lang namang gwardiya sa pinto. Makikipagbuno ka pa kay Ji-Chin. Hindi, Professor Wang. Kahit pautangin mo ako ng tapang, hindi ko magagawang makipagkita kay Ji-Chin. Ang ibig kong sabihin ay ang anak ko. Alam kong mataas ang lagnat niya mula pagkabata, nasunog ang utak niya. Pero napakabait niyang bata. Hindi niya kailanman gagawin ang ganoong bagay. Tumingin kay Ji-Chin na maliligo. Sinabi ko na nga, nakita ko mismo. Hindi ka ba nakakaintindi ng wikang tao? Bahala ka. Dapat kong dikitan ng mga mata niya para magtanda siya. Ano pang ginagawa mo? Bilisan mo. Ayoko, huwag mong dikitan ang mga mata ko. Anak. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Kuya, Tigilan ninyo ako o papatayin ko siya. Huwag kayong lalapit o papatayin ko siya. Huwag kang maglaro-laro. Pakawalan mo si Ginong Chin. ano ba ang masasabi ni Lauli? Huwag kang magpakagago. Huwag mong palakihin ang issue. Wala rin akong magagawa. Lampas pifinta na ako ngayong taon. Tumakas din ang asawa ko. Nasa ibang bansa ang panganay. Ilang taon nang hindi umuuwi. Mabuhay para pagtawanan ang katangahan ng anak ko. Pero hindi kami nakatira kasama niya kahit na siya ay tanga. Pero hindi naman siya masama. Totoo yan. Totoo yan. Maniwala kayo sa akin. Kalokohan. Kanina lang sinabi ni Ginoong Chin. Nakita niya mismo. Sasabihin ko sa iyo, dahil naglakas loob kang hawakan si Ginoong Chin, ang tanga mong anak ay nakikipag-away dito. Oo, Lauli, bilisan mo at pakawalan si Ginoong Chin. Ano pa bang masasabi? Sobra si Ginoong Chin. Pakiusap, maniwala kayo sa anak ko. Siya ay isang tanga. Ang IQ niya ay parang sa bata. Kaya talagang hindi niya gagawin ang ganitong karumal-dumal na bagay. May mali talaga dito. Ganun nga, nakikiusap ako. Tanungin ko lang siya. Pwede ba? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Ikaw ang magtanong. Salamat, Ching King. Salamat. Sabihin mo sa tatay ang totoo. Tiningnan mo ba si Ginoong Kin? Hindi ako tumitingin. Hindi naman tungkol sa paghuli ng magnanakaw. Aksidente ko lang nakita. Huli ng magnanakaw. Anong magnanakaw? Halika, linisin mo to.
May ingay sa loob ng bahay. Akala ko may magnanakaw. Sisigawan ko yung magnanakaw. Nakita ko si Gigi na naliligo. Gago ka! Tanga! Magnanakaw, akala ko ikaw yung magnanakaw. Gigi, bilisan mo at tingnan mo kung anong nawala sa loob. Sa palagay ko, pumasok lang siya sa bahay ni Jichin para magnakaw. Tapos, nakita kitang naliligo. Anong ginagawa mong paglilinis sa umaga? Karaniwan, naglilinis ako sa tanghali. Titingnan ko kung anong nawala. Wala yung karaniwan kong bag na may pera o ano. Jichin, kailangan mong tingnan. Nasaan ang bag ko? Kanina nasa mesa yung bag ko. Ngayon wala na. Sabi ko sa'yo, hindi lang siya tumitingin. Nanakaw lang siya, sabihin ng tang. Ninakaw mo ba? Tatay Bao, wala kaming ninakaw. Naniniwala ako sa'yo. Naniniwala ako kay Miss Bao. Hindi mo pwedeng pagbintangan ang mabubuting tao. Ang anak ko ayaw niya ng alila. Imposible yon. Tigil na ang pagtatalo. Sasabihin ko sa inyo, may laman yung bag na yon na napaka-importante sa akin. Kung mawala yon, gusto kong mamatay kayo. Ibigay mo sa akin ngayon. Anak ko, hindi niya kinuha ang gamit mo. Ano ba ang tawag dyan? Kahit mahirap kami, hindi naman kami masasamang tao. Huwag na ninyong pagbintangan ang mga mabubuting tao. Kung magnanakaw ka, hindi mo naman sasabihin na magnanakaw ka. Mr. Chen, ano ang laman ng bag mo? Hindi ba't malalaman kung ninakaw ninyo o hindi kapag hinanap sa katawan ninyo? Halughugin mo at malulutas ang lahat ng hindi pagkakaunawaan. Oo, alam nating lahat na matapat si Lao Li at ang anak niya. Halughugin mo at mapatutunayang inosente si Lao Li. Sige, hahayaan kong halughugin ninyo. Kung may makita kayo, patayin ninyo ako, aamin ako. Kung wala kayong makita, kailangan ninyong humingi ng tawad sa amin dalawa. Ano ba ang estado mo? Karapat dapat ka bang humingi ako ng tawad sa'yo? Ngayon ilalantad ko ang tunay mong kulay at papanatagin ka sa iyong kamatayan. Sabi mo mahirap kayo. Hindi ba nagnanakaw ang mahihirap? Ang mayayaman? Kalakaran, huwag ninyong ipadala sa akin. Hindi. Huwag kang matakot, anak. Hindi tayo nagnakaw. Huwag kang matakot na hayaang maghanap sila. Mr. Kin, lipstick mo ba, Dub? Itake a bit Litrato ni Gongod. Tama ang lipstick, lahat ito ay akin. Talagang ninakaw niya. Ay, buwisit kang tanga ka. Kinuha mo talaga ang litrato ng paborito kong Diyos ng baril. Nasira mo. 100 milyon ang ginastos ko. Kakabili ko lang ng larawang may lagda ng Diyos ng baril. Anong kalokohan to? Kinuha mo ba talaga ang gamit ni Jichin? Ako? Hindi ko alam, hindi ko kinuha. Hustong-husto ang ebidensya. Ang kapal ng mukha mong makipagtalo. Anak, ayos ka lang ba? Alam kong hindi sinasadya ito. Hindi naman magkakamali ng lihim ang anak ko, di ba? Hindi pa lahat nahahanap sa katawan mo. Hindi pa. Alam mo, ang larawang ito para sa akin ay may malaking kahulugan. Ito ang pinakamamahal kong pag-aari. Sino mang gumalaw sa kanya, gusto kong mamatay siya, anak. Ano bang nangyayari? Paano napunta sa'yo ang nasa loob nito? Sabihin mo sa akin ang totoo. Huwag mo akong sasaktan. Wala ako nito, wala talaga ako. 2 bagay lang. Higit pa sa pera at kwintas. At inihanda ko ito para sa Diyos ng Baril. Global Limited Edition na sing-sing na brilyante. May kumuha nito sa akin. Hubarin mo ang damit mo at ipadala. Siguraduhing ibigay mo sa akin. Hanapin ang Global Limited Edition na sing-sing na brilyante. Anong gagawin? Bilis, ipadala mo na sa akin. Huwag kang aalis. Hindi, pakiusap. Huwag mong saktan ang anak ko. Hindi siya umalis. Hindi ako aalis. Bitawan mo ang anak ko. Talagang hindi kami nagnakaw. Talagang hindi kayo nagnakaw? Ibaba mo rin. Alam mo ba? Ako na ang pupunta. Hanggang sa huli, hindi umamin itong lalaking ito. Oo pare, lahat kami ay naniniwala sa iyo. Hindi ko inaasahang gagawin ang ganitong bagay sa lupa. Pinoprotektahan mo pa rin siya. Yan ang mali sa iyo. Oo, mahirap kami. Bagaman mahirap kitain ang pera sa pagpa-part-time, pero malinis ang pera namin. Ano man ang mangyari, hindi ka dapat kumita ng pera sa pamamagitan ng pandaraya. At ang pera ay laging mabuti sa amin. Tumatanda na kami. Nagtatrabaho pa rin siya para sa amin. Paano ka makapagnanakaw? Napakaraming pera. Hindi talaga. Hindi, sa totoo lang. Mga kapatid, talagang hindi namin ninakaw iyon. Sinusumpa ko sa Diyos, ano man ang mangyari, gaano man ako kahirap, hindi ko kailanman gagawin ang bagay na tulad ng pagnanakaw. Hindi rin alam ng anak ko, oops. Bro, naipadala na ang bagay na ito. Maling akala lang ito. Ang IQ ng anak ko ay parang ilang taong gulang lang. Wala siyang konsepto ng pera, hindi siya nagnanakaw. Talaga, hindi niya gagawin yon.
Walang konsepto ng pera, pero may konsepto siya ng laruan. Akala niya laruan lang iyon. Huwag ninyong pakinggan ang kalokohang ito. Ikaw, tangang bata, hubarin mo ako at magpatuloy kang maglakad. Tingnan mo kung may natitira pa. Hindi. Bitawan mo ang anak ko. Talagang hindi ko bibitawan. Bukas ang bibig mo at bantayan mo para sa akin. Tuloy lang. Nandito kaming lahat para tumulong. Lahat palayasin. Pare, talagang kasalanan mo. Pasensya na. Hindi. Ikaw, hindi. Tulungan mo ako. Huwag kang gumalaw. Ihatid mo ang anak ko, tatay. Bitawan mo ang anak ko. Bitawan mo ang anak ko. Tatay. Tatay? Aray. Bagong general na manager, wala nang iba. At patuloy niya akong hahanapin. Hindi mo makukuha ang buong bag, huwag mo sa akin ibigay. 2 bagay lang ang ninakaw sa akin. Kailangan mong hanapin lahat iyon para sa akin ngayon. Bibigyan ko sila ng magandang leksyon. Sige. Hayaang maghalughog ka. Kailangang magtestigo si Hugh para sa akin. Hahayaan kitang maghalughog. Parang walang ganoong magnanakaw. Ang nakatagong Diyos ang kamay ng Starling. Iniinsulto mo ako kahit isang bagay wala. Bakit mo pa hinuhubaran ang damit ko? Kamay. Bakit ka nagkukonsensya? Hindi kita matutulungan na ilagay dito ngayon. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ang buhay ko. Halalawli na huli kayong lahat sa pagnanakaw. Hindi namin kasalanan. Kaya lang bilang gwardiya ng kumpanya, protektahan ang kaligtasan ng ari-arian ng kumpanya, trabaho namin niyon. Huwag kang kumawala. Wala kang ulo. Bakit ang daming ingay? Ano yon? Putok ng baril, Diyos ko? Bakit ang daming putok ng baril sa kanya? Nick. Bakit ang daming sugat? Anong klaseng sugat ito? Diyos ko, tama ng baril yan. Bakit ang dami niyang tama ng baril? Anong tama ng baril? Paano siya nagkaroon ng napakaraming tama ng baril? Nagkakamali ka ba? Hindi, sundalo ako dati. Nakita ko na ang mga marka ng bala. Bilog ang peklat. Ibang-iba talaga sa sugat ng kutsilyo. Oo, mercenary ako dati. Natamaan din ng bala. May tama nga siya ng baril. Katulad ng tama ng baril ko. Nagpagamot lang ako ng kalahating taon nang matamaan. Ang dami-dami niyang tama ng baril. Karaniwan, walang nabubuhay. Eksaktong pareho. Pero guwardiya siya. Bakit ang dami-daming tama ng baril? Isang posibilidad lang. Anong posibilidad? Nakipaglaban siya sa malalaking labanan. Naranasan ang bugso ng mga bala. Anong malaking labanan ang malalabanan ng isang guwardiya? Sundalo ka dati. Nakipaglaban ka ba? Hindi ka ba napapagod? Haha, tingnan mo siya. May ugali pang ang magnakaw ng manok at aso. Hindi ka mukhang sundalo. Pero paano mo nakuha ang nakakatakot na tama ng baril na ito? Baka naman may malaking wanted criminal na nagtatago sa kumpanya natin. Ano? Humuhuli ng wanted criminal? Ang dami-dami niyang tama ng baril. Hindi siya nakipagdigma. Siguro nakipag-away sa mga sindikato kaya natamaan ng baril. Tama. Tama si Mr. Chin. Kung hindi, dapat makatwiran na kung nakatiis siya ng ganun karaming tama. Mabubuhay pa rin. Magaling talaga si Master Ding. Pero bakit ayaw niyang magsalita? Kumusta ang nakaraan mo? At nagtatago pa rin bilang gwardiya sa kompanya natin. Siguro isang wanted criminal na may malaking kasalanan at nagtatago. Pigilan niyo siya. Huwag niyo siyang pakawalan. Sige na. Hindi. Bitawan niyo ako. Wala akong kasalanan. Hindi ako ang may sala. Hindi ako ang may sala. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Hindi ako kriminal. Hindi ako ang may sala. Bitawan mo ako. Buksan. Bitawan si Killer. Maging tapat ka sa akin. Huwag kang tumalon. Huwag mo akong saktan. Anak, huwag mo akong saktan. Patawarin mo ako. Hindi kami masasamang tao. Talagang wala kaming ginawang masama. Matigas pa rin ang bibig mo. Nakita na ang lahat ng ninakaw. Sugat ng bala. Hindi masabi kung saan galing. Babaeng Biyernes. Isuko mo agad ang bag ko at ang natitirang nakaw. Maaari ko ring ayusin ito ayon sa pasya ko. Kung hindi, mamamatay ang mag-ama mo dito ngayon. Naririnig mo ba ako?
Dahil ibigay mo sa akin ang mga ninakaw. Sige, hindi naman ninakaw. Tigilan mo akong saktan. Hindi ito ninakaw. Sige, papatayin kita ngayon. Ginoong Chin, sa tingin ko, dapat magpadala ng tao sa pinagpalitan ng damit ng mag-ama. Suriin ang electric bike niya kasama nila. Bodyguard, hanapin mo agad. Saan man tumigil ang mag-ama, suriing mabuti. Kapag nahanap na ang mga bagay na ito, tingnan natin kung paano ka mamamatay. Ginoong Chin, Ginoong Chin. Kahit magmakaawa ako sa'yo, Lisa, napakabait niyang bata. Talagang hindi niya ninakaw? Anak, ang dami mong nawalang gamit. Baka naman itong dalawa ay nangunguha lang. Hindi mo pwedeng sabihing ninakaw niya. Nagdadahilan ka pa. Alam mo ba, ang pinaka-naiinis sa akin ngayon ay hindi ang pagnanakaw ng mga bagay na iyon. Nasira nito ang pinakamamahal kong larawan sa puso ko. Alam mo ba, ano ang halaga ng larawang ito para sa akin? Alam mo ba kung gaano kahalaga sa akin ang litratong ito? May kahulugan ba ito? Hindi ko alam. Pamilyar sa akin ang litratong ito. Inaapi ko siya at sumasakit ang ulo ko. Hoy, ito ang litrato ng taong nagligtas sa buhay ko. Siya lang ang naging ilaw sa puso ko. Sa loob ng maraming taon, ito ang aking relihiyon. Ito lang ang orihinal na kopya ng litratong ito. Nawala mo ito para sa akin. Nasira mo ito para sa akin. Ngayon, kung hindi ko kayo paparusahan, sinusumpa ko, hindi ako magiging mabait sa iba. Isang matandang basura. Isang tanga. Binigyan kayo ni Jichin ng trabaho dahil naawa siya sa inyo. Hindi ko inaasahang ipagkakanulo ninyo ang tiwala ni Jichin. Gumawa ng ganitong kasuklam-suklam na bagay. Lauli, talagang hindi ka tao, mukhang matapat, pero napakapaghiganti. Wala talaga akong nagawang mali kay Jichin, maniwala ka sa akin. Pagkatiwalaan mo ako. Gagong leper. Ano pa ang masasabi mo? Ano pa ang sasabihin mo? Wala talaga akong sama ng loob. Hindi ko kinuha. Hindi ko itinago ang bag ko sa butas ng pinto ng electric car. Hindi talaga, anak mo ito? Sabi ni Dad, ninakaw mo ba itong bag? Hindi ko ninakaw. Ninakaw ko ba? Hindi ko ninakaw. Tigilan mo ako ng paghampas. Hindi ako nasasaktan. Masakit yan at lalo kang masasaktan. May tao. Kalad ka rin ninyo para sa akin ang mag-ama. Gusto kong makita ng buong kumpanya. Ang peke at mahalagang katotohanan ng mag-ama nilang ito. Kalat ka rin ninyo, bilisan. Mga empleyado ng kumpanya, halika't tumingin kayo. May nagnakaw kay Mr. Chin. Nahuli namin ang magnanakaw. Maglupasay kayong apat na magkapatid para sa akin. Lumuhod! Paano naging sila? Mabait naman siyang tao, isa pang tanga. Paano mo nagawa ang ganyang bagay? Hindi talaga makilala. Anong ibig mong sabihin sa hindi makilala? Baka nagkukunwari lang. Totoo yan. Magaling magdisimula ang mga criminal sa kabilang panig nila. Tatanungin ko ulit kayo, kinuha mo ba ang bag na yon o ang anak mo ang kumuha? At ano ang laman? Saan mo itinago? Ikaw ba ang kumuha ng bag na yon o ang anak mo? At ano ang laman? Saan ka nagtatago? Anak, sabihin mo sa tatay. Ikaw ba ang kumuha ng bag ni Jichin? Hindi ako. Tatay, lagi akong nakikinig sa'yo. Ako ay kukuha ng gamit ng iba. Huwag kang magsinungaling sa tatay. Kung ikaw ang kumuha, ito ay huwag kang magsinungaling. Alam mo, walang nagkonsidera sa akin bilang tunay na kirida. Talagang di ka iiyak hanggat di mo nakikita ang kabaong. Jichin, hinihiling kong ako mismo ang mag-usisa. Talagang malalaman ang katotohanan. Sige, dalhan mo ako ng upuan. Gusto kong ako mismo ang magsiyasat. Bilisan mo magdala ng upuan para kay Jichin. Gago. Kung di mo aminin na ikaw ang kumuha ng bag ni Jichin ngayong araw na ito, tingnan mo ang gagawin ko sa'yo. Huwag kang mag-asta, huwag kang magulo. Huwag kang magulo. Anong ginagawa mo? Gusto mong mag-asta? Makakapagnakaw ka ng bag ni Jin. Pero ako di pwedeng mag-asta? Aray! Magkakagulo na. Ano to? Kinagat mo ako? Sa tingin mo, di mo ako dapat paluin? Anak, pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako para tanggalin ito. Natanggal mo na ba? Bakit ang hirap kong lumingon? Matigas ka ba tulad ko? Tulad ng bibig ko? Matigas ka sa akin. Papatayin kita. Aray! Aha. Tito, sagipin mo ako. Hoy, asa. Tito siya. Pakawalan mo ako. Bitawan mo ako. Huwag mong saktan ang anak ko. Papatayin kita.
Anong meron? Maglakas loob kang barilin ako. Sasabihin ko sa'yo, walang kamatayan. Kahit gaano kang kawalang hiyang kriminal ang naging. Gusto kong siya mismo ang gumawa nito, kaya kitang balatan. Tawagan mo si Chin Mingwan. Yun na yun. Saan itinago ang natitira? Dumating na ang grupo ng pinakamayamang si Jichin. Sabihin mong maghintay muna sila. Aasikasuhin ko muna ang isang bagay. Aray! May hangganan ang pasensya ko. Bibigyan kita ng 3 segundo. Kung hindi mo ibibigay ang kinaroroonan ng ari-ariang sangkot, ipapakita ko sa'yo ang mga paraan ko. Bibigyan kita ng 3 segundo. Kung hindi mo ibibigay ang kinaroroonan ng mga ari-ariang sangkot, ipapakita ko sa'yo ang mga paraan ko. Ate. Nasaan ang ate ko? Nasaan ang ate ko? Bitawan mo ako! Direktor ng pabahay, ipinid mo siya para sa akin. Balihin mo ang isa sa kanyang mga daliri kung hindi siya magpapaliwanag. Nakikita kong hindi malinis ang kanyang mga kamay at paa. Opo, isara mo ang lahat para sa akin. Tatay, tulungan niyo ako, pigilan niyo sila. Huwag niyo pong saktan ang anak ko. Huwag niyo pong saktan ang anak ko. Aminin ko na. Aminin ko na. Sa kondisyong ito, kinuha ko ang mangkok ng sabaw na ito. Wala itong kinalaman sa anak ko. Pakawalan na niyo na po ang anak ko. Ngayon ka pa umamin, bakit hindi mo nalang inamin ka agad? Hindi ba't nagkunwari ka pang inosente at mabuting tao? Anong klaseng tao ba siya? Huwag mo lang siyang bigyan ng kulay. Palagi na lang siyang sinuwerte. Sige, ngayong inamin mo na, sabihin mo na agad. Saan mo itinago ang natitira sa bag? Ang natitira, itinapon ko sa ilog. Ano? Itinapon mo sa ilog? Alam mo ba? Nasa bag na iyon, may isa akong inihanda para sa Gunslinger. Global Limited Edition Proposal Diamond Ring. Itinapon mo sa ilog? Hindi, yung ganoong kamahal, mahirap na ninakaw mo, paano mo itatapon sa ilog? Sige, alam kong niloloko mo pa rin ako, 'di ba? May magpipigil ba sa kanya para sa akin? Balihin ang kanyang kamay. Tingnan mo, hindi siya tapat. Bilisan mo. Ipwesto mo siya sa lupa at barilin. Bilisan mo. Ibagsak mo siya sa sahig. Balikan mo ang mga kamay mo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Huwag ninyong saktan ang tatay ko. Huwag ninyong saktan ang tatay ko. Bitawan ninyo ako. Secretary Lu, iniwasan ba tayo ni Mr. Chin? Ano pa bang mas mahigpit kaysa sa atin? Mas mahalaga ang corporate acquisitions. At papayagan ninyo kaming umalis? Kumalma ka, Assistant Zhao. May urgent na hinaharap si Mr. Chin namin, kaya inaasikaso niya iyon. Nakakagulat naman. Mukhang mabait itong waitress. Nagpalit pala ng ugali. Buti na lang nahuli ni President Chin at President Wang. Kung hindi, baka hindi na siya magising. Anong sinabi mo? Magnanakaw si Li Fulu? Yung security guard, kasama yung tanga. May ninakaw si Li Fulu, nakita ang pera. Kinukulong na namin siya ngayon, ano? Secretary Song, dalhin mo ako ron, bilis. Mr. Yan, hindi maganda ito, di ba? Hindi magandang malaman ng iba ang ganitong corporate scandal. Baka gusto ninyong maghintay muna ng konti. Pinagalitan ako kanina. Hindi ordinaryong tao ang security guard na yon. Hindi siya makakagalaw. Anong hindi ordinaryo? Security guard lang naman siya, di ba? Mr. Yan, ano pong sinasabi ninyo? Siya ang ninong ni Mr. Yan. Tigilan mo yan, dalhin mo kami ron, may problema. Walang sino man sa inyo ang makakapanagot, ninong. Sige, dadalhin ko kayo. Mabait ang Godfather, dadalhin kita ron. Bilisan mo kung may mangyari sa Godfather ko. Winasak namin ang Chin Hotel niya. Aray! Sabihin mo sa akin kung saan mo itinago ang laman ng bag ko. Ay, nawala ko. Nawala ko talaga. Ang pinaghirapan mong makuha, paano ito madaling mawawala? Alam mo ba, sa bag na iyon may regalo akong handog para sa Panginoong Goon God. Nawala ang singsing na brilyante. Kahit hindi mo kayang bayaran ng buhay mo, Pakawalan mo ako, pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako para mabuhay. Hindi ikaw ang putok ng baril. Putok ng baril, ano ang sinabi mo? Naalala ko na kung sino ako. Ako ang tunog ng baril. naghahanap ka ng kamatayan, isang sira-sirang gwardiya lang. Nangangahas kang magpanggap na gun god ng magiting na gwardiya. Nagmamadali ka talaga. Loko ka. Nangangahas ka pang kunin ang pangalan ng gun god.
Alam mo ba na ang Gun God, anong klaseng pagkatao iyon? Siya ay isang alamat na sumikat sa buong mundo 20 taon na ang nakalipas. Isang alamat na sinasamba ng libo-libo. Magnanakaw ka. Nagpapanggap na Gun God. Iyon ang pinakamalaking insulto sa Gun God. Ikaw ang gun master. Ako talaga ang gun master. Nakakagalit, pinag-iinsulto mo pa rin ng Gun God. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang aking kakayahan. Ano pang ginagawa mo? Baliin agad ang kamay niya. Aray. Tumigil. Pigilan mo ako. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Ginoong Chin, siya po si Ginoong Yan ng grupo ng pinakamayamang tao. Pinapakiusapan kitang samahan muna ang mga bisita sa isang araw. Paano mo madadala ang mga tao rito? Ito ang gusto ko. Chin, bukas ng gabi, hayaan mo muna silang umalis. Hayaan mo silang umalis? Ninong Yan, ano ang ibig mong sabihin? Hinaharap ko ang mga magnanakaw sa aking kumpanya. Makakialam ka ba? Kahit ano ang ginawa niya, sana bigyan mo muna ako ng respeto. Hayaan mo siyang umalis at pag-usapan natin ang iba pang bagay ng dahan-dahan. Ginong Yan, kung narito ka para kausapin ako tungkol sa negosyo ng kumpanya, malugod kitang tinatanggap. Ngunit kung gusto mong makialam sa mga panloob na usapin ng aking kumpanya, pasensya na. Hindi ko kayang ibigay ang respetong ito. Hindi pa lang sapat ang nakokolekta ng kumpanyang ito. Si Ginoong Yan ay sabik na makialam sa mga usapin ng kumpanya. Ako ang mangunguna. Sige, diretso na lang ako. Siya ang aking ninong. Ano, ninong mo siya? Oh, kaya maibibigay mo na ba sa akin ang respeto? Pasensya na. Ang nangyari ngayong araw, walang sino man ang maaaring magbigay ng respeto. Huwag mong sabihing ninong mo siya kahit pa ang ama. Hindi ko rin maibibigay sa iyo ang respetong ito. Ikaw lang ay isang maliit na presidente sa Yunjo. Ganyan ka pala kalakas? Hindi ito usapin kung malakas o hindi. Ang ginawa niya ang mahalaga. Kasuklam-suklam. Anong kasuklam-suklam? Hindi mo ba sinabing may ninakaw siya? Paano naging ganyan kabigat? Alam mo ba kung ano ang kanyang ninakaw? Ano ang kanyang ninakaw? At sinira ang isang bagay na binili ko sa halagang 100 milyon, lagdaan na larawan ng Panginoong Gun God, na wala rin inihanda ko ito para sa Gunmaster. Global Limited Edition na sing-sing sa kasal. Sa palagay mo, mapapatawad ko ba siya? Sinira niya. Binili ko yan ng 100 milyon, nilagdaang litrato ni Lord Gun God, na wala rin yung inihanda ko para sa Gunmaster. Global Limited Edition na sing-sing sa panliligaw. Sa tingin mo palalampasin ko siya? Ano yung sing-sing na brilyante para sa panliligaw kay Gun God? Wala na si Lord Gun God ng mahigit 20 taon. Paano mo siya liligawan gamit ang sing-sing na brilyante? Akin na yan. Hindi ko kailangan ng pakialam mo, pero ito ang kailangan mong malaman. Kung may sinira ng relasyon ko kay Lord Gun God, hindi ko siya palalampasin. Godfather, kung kinuha mo ang gamit niya, isauli mo lang sa kanya. Bibiling ko para sa'yo ang anumang gusto mo. Hindi. Talagang hindi ko kinuha. Bakit sabi niya ninakaw mo sa kanya? Hindi ko alam. Tama, nakita nila ako mula nang kay Linus may nakita sa electric car. Coco, talagang hindi ko kinuha. Ang tuso talaga ng matandang yon. Kanina, umamin ako na kinuha ko. Ngayong may dumating na kakampi, ayaw mo nang umamin, di ba? Ang kapal talaga ng mukha. Mukha namang mabait. Hindi inaasahang ganun pala katapang. Third father, tutulungan kita. Maging tapat ka sa akin. Kung kinuha mo. Okay lang, ako ang magbabayad sa kanya. Pero huwag kang magsinungaling sa akin. Hindi, talagang hindi ko kinuha. Sa tingin ko, papaluin nila si Lisa. Natatakot ako baka patayin nila si Lisa. Kaya umamin ako. Si Lisa ba ang kumuha? Oh, hindi ko alam. Hindi ba kinuha ni Uncle? Hindi siya magsisinungaling tungkol doon. Siya ang pinakakinikinig sa akin. Hindi siya magsisinungaling tungkol doon. Hindi ko kinuha. Nakakainis. Napatunayan na nagpapanggap ka pang inosente. Sige, basagin niyo ang kamay niya para sa akin. Tingnan natin kung makikipag-usap pa siya. Hahawakan mo siya? Magkano ba ang halaga ng jade? Ikaw ang presidente ng Richest Man Group, magtatanggol ka pa ng magnanakaw? Magnanakaw, Chin Bingwan. Alam mo ba kung sino yan? Magnanakaw na si Chin Bingwan. Alam mo ba kung sino yon? Wala akong pakialam kung sino siya. Basta't mahawakan niya ang aking hangganan, kailangan kong singilin siya. Paano kung siya ang ama ng Dragon King? Ano, ama ng Dragon King? Tama, minamaltrato mo na ang mga tao ngayon. Hindi ordinaryong gwardiya. Ito ang dugo ng Dragon King. Ama, sandali. Si Dragon King na sinasabi mo ay ang nakatagong alamat sa mundo ng mga lihim na serbisyo ng mansyon. Ang hari ng mga ahente na may kodigong Dragon King, syempre. Sino pa ang may lakas ng loob na tawagin ang sarili bilang Dragon King kundi siya? Tagapagsalita, maliit talaga ang tingin ko sa iyong kapal ng muka. Gusto mo akong takutin? Magsinungaling ka man ng kahit ano, hindi ko iniisip ang estado ng Dragon King. Ang kanyang ama. Paano posible na maging gwardiya siya sa aking kumpanya? At saka, ano ba ang iyong pagkakakilanlan? Para makakapit ka sa Dragon King? Hindi ako ang nahulog sa relasyon sa Dragon King.
Ang aking ama ang tumanggap ng mataas na lihim na utos mula sa Beidou. Sabi, protektahan ang ama ng Dragon King sa anumang paraan. Ang mga kasinungalingan mo ay talagang lalong lumalala. Kung siya nga ang ama ng Dragon King, bakit hindi siya pinrotektahan ng Dragon King? Sa halip, ikaw ang nagprotekta sa kanya. Akala mo sino ka? Ang presidente ng pinakamayamang grupo. Sa tingin mo ba kailangan kong sabihin sa'yo ang ganoong kasinungalingan? Sige, sabi mo hindi ka nagsisinungaling. Kaya ipakita mo ang ebidensya. Hindi mo ba sinabi na siya ang ama ng Dragon King? Kaya hayaan mo siyang tumawag. Hayaan mong pumunta ang Dragon King. Hindi ba't malulutas ang lahat? Ang weird talaga. Itong matandang to. Anong klaseng gun god ang sinabi mo kanina? Ngayon, nagpapanggap siyang ama ng Dragon King. Ganun na ba kabaliw ang mundo? Ang figurang parang Diyos. Kahit ano ay kayang mong gawin. Tama, wag mong sabihing ninakaw niya ang pinakamamahal kong bagay. Pero nagpapanggap siya bilang gun god. Walang makakapagligtas sa kanya ngayon. Tama, huwag mong sabihing ninakaw niya ang pinakamamahal kong bagay. Pero ginaya niya ang gun god. Walang makakapagligtas sa kanya ngayon. Ginaya niya ang gun god. Ninong, sinabi mo talagang ikaw ang gun god. Ako ang baril, ako talaga ang gun god. Ninong, hindi pwedeng magsinungaling. Ang Lord Spear God ang pinakamataas na karangalan ng ating Great Shia, Diyos sa puso ng mga tao, siya ang puppet sa puso ng Dragon King. Kung ikay hindi magbigay galang sa kanya, iyon ay napakalaking kasalanan. Hindi ako nagsisinungaling. Talagang naaalala ko, Gunslinger ang pangalan ko. Nagpapanggap ka pa rin sa pinakamamahal kong Diyos. Kung hindi kita tuturuan ng super tendon peeling ngayon, hindi na ako tatawaging Qin Bingwang. Sige, baliin ninyo ang mga kamay niya para sa akin para malaman niya kung gaano ako kagaling. Sino ang may lakas ng loob na gumalaw? Sergeant ng bilangguan, nakita mo na mismo na ginaya niya ang gun god. Ipagtatanggol mo pa ba siya sa harap ng publiko? Pinaghihinalaan ko ngayon na may sakit siya sa pag-iisip, kaya wag ninyo siyang galawin. Anong nangyayari, prison guard? Sinusubukan mo bang gamitin ang richest man group para pilitin ako? Alam mo, bakit ko bibili ng Chin group mo? Bakit naman? Dahil nalaman kong nagtatrabaho ang ninong ko bilang security guard sa grupo mo. Kaya bibilhin ko ang grupo mo at ibibigay sa kanya. Ano? Bibilhin mo ang aming Holy Emperor group at ibibigay sa magnanakaw na ito? Hindi siya magnanakaw, Chin Jinwan. Bigyan mo siya ng respeto. Katotohanang ninakawan niya ako. Nakita iyon ng lahat. Kailangan mo bang baligtarin ang katotohanan sa akin? Ang mga salita ay, totoo, ninakawan niya ako. Nandyan yan para makita ng lahat. Kailangan mo bang baligtarin ang tama at mali sa harap ko? Kaya niyang turuan ang isang anak tulad ng Panginoong Dragon King. Ito ang patunay na hindi siya magnanakaw. Siguro may hindi lang pagkakaintindihan. Hindi ko maintindihan. Richest group. Paano nagkaroon ng walang utak na tagapagmana tulad mo? Nadungisan na ng magnanakaw. Anong hindi pagkakaintindihan ang sinasabi mo? Gets ko na. Ninong ka na agad sa isang kagat? Maya-maya, sasabihin niya kung anong klaseng ama ng Dragon King siya. Gusto mo lang ang relasyon sa hard disk Dragon King. Hayaan kang tawaging Dragon King. Bakit wala ka pa rito? Ang kaya mo na lang ngayon ay magdilat at magsinungaling. Hindi ko makontak si Panginoong Dragon King. Pribadong sekreto. Di na kita kakausapin, kunwari na lang kinuha niya ang gamit mo. Magkano daw? Babayaran kita, okay? Babayaran mo? Akala mo kailangan ko to? Pera o ano? Huwag mong kalimutan sinabi ko sa'yo. Nawala niya. Ito'y alay ng pagmamahal na ibinigay ko kay Panginoong Gun God. Walang katumbas na halaga. Yan ang bagay na ipagtatanggol ko hanggang sa huli. Di yan nababayaran ng pera. Ninong, napaka-importante talaga nito. Hindi ito tungkol sa pera. Kung kinuha mo, ibalik mo lang sa kanya. Hindi ko talaga kinuha. Talagang di ka iiyak hanggat di mo nakikita ang kabaong? Mula pa lang sa anak mo. Nakita ang larawan at lipstick ng Gun God. Nakita ulit ang bag ko sa electric car mo. Halatang inamin mo na nga kanina. Ngayong may katulong ka na, di mo na aaminin, no? Kaya makikita ko kung gaano katibay ang bibig mo. Punitin ninyo ang kanyang bibig para sa akin. Huwag kayong matakot. Wow, ang ganda naman ng babae. Sino yan? Hindi naman mukhang maliit. Mga magagandang babae, bakit kayo nandito? Dahil sinabi naming alagaan ng ninong. Siyempre, magbabantay din siya sa balita rito. Nabalitaan kong may nangyari sa ninong ko dito ngayon. Anong nangyari? Ang tapang naman. Ang lakas ng loob mong ganyanin ang ninong mo. Pakawalan mo ngayon. Sino kayo? Pagpasok nyo, sigaw ng sigaw. Mukhang hindi nyo pa alam ang aming mga pagkatao. Kaya ipakikilala ko sa'yo ako. Ako si Zheng Meiwen, ang sikat na diva ng lokal na entertainment. Ay, naalala ko na siya yun. Siya pala yun. Mga international A-list star? Pumunta pa sa amin? Hindi ako makapaniwala. At ako si Wang Lishu, Pangulo ng World Aircraft Group. Anong pangulo ng malaking aircraft group? Yun yung nag-develop ng rocket. Yung malaking aircraft group na nagpapadala ng tao sa kalawakan. Ang galing ng mga global high-tech leader. At ang Chief Medical Officer ng bansa namin.
Si Woo Yunru, isang master ng mga aralin para sa mga cancer patients sa buong mundo. At ang aming domestic chief criminal investigator na si Jo Sin-ru. Diyos ko, hindi ako nananaginip. Ang daming kahangahangang tao. Nakita ko pa sila ng personal. Anong hangin ang dumadalaw ngayon? Bigla na lang dumating ang napakaraming mahahalagang tao. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Pakawalan mo ang ninong ko ngayon. Hindi ito posible. Isa lang siyang guwardiya na nagbabantay sa pintuan ng kumpanya natin. Paano siya nagkaroon ng napakaraming inaanak na babae? Gumamit ba siya ng panlilinlang? Naloko ko kayong lahat? Kalokohan, ang ninong ko ay ama ng isang bayani, si Gao Feng Liangjian. May ilang panlilin lang. Kami ang mga inaanak na karapat-dapat sa aming ninong. Isang malaking karangalan ito. Hindi kailangan ng panlilin lang. Ang ninong namin ang aming mahal. Ang sino mang saktan siya, iyon ay magiging kaaway namin. Nababaliw na kayong lahat para harapang ipagtanggol ang isang magnanakaw. Chin Bingwan, kung maninirang puri ka pa sa aking ninong, mag-ingat ka. Baka maging bastos ako sa'yo. Alam mo ba ang tunay na pagkatao ng ninong? Alam mo ba kung gaano siya kahirap nagtrabaho? Paano mo nagawang siraan ang iyong ninong? Ate, hindi mo ba sinabi sa kanya? Ang ninong ba ay ang ama ng Dragon King? Sinabi ko na sa kanya, pero hindi siya naniniwala. Pinipilit mo pa akong tawagan ng Dragon King para patunayan ito. Kasuklam-suklam. Nag-alay ng buhay ang Dragon King para sa bayan. Paano mo matatawagan ang Dragon King para patunayan ito? Ano, ang Dragon King nag-alay ng buhay para sa bayan? Hindi dapat. Wala pang balita na namatay ang Dragon King. Tulad ng Dragon King, kung nag-alay ng buhay, hindi yon dapat malaman ng publiko. Kayong mga tao, na mga kilalang tao rin. Ang lakas ng loob na gumawa ng kung ano-anong kasinungalingan. Isama mo ang anak ko. Ang anak ko, hindi siya Dragon King. Hindi siya Dragon King. Nagtatrabaho pa rin siya sa labas. Hindi siya Dragon King. Ang ninong huwag kang maniwala sa Dragon King. Hindi siya nag-ensayo ng maayos. Si Ate Jo ang nagsasabi ng kalokohan. Mga payaso, katawa-tawa. Ang sarili ninyong kasinungalingan ay inilantad ng sarili ninyong tao. Hindi, kailangan kong tawagan ang anak ko. Bitawan mo ako. Patawagin mo siya. Excuse me, temporarily unavailable ang tinawagan mo. Tawagan mo ulit mamaya. Paano nangyari yon? Ang anak ko ay hindi Dragon King. Masaya sila. Tama na, tumigil ka na pero alam ng kahit sinong matinong tao na hindi ka kailanman magiging ama ng Dragon King. At pinipigilan nila ako gamit ang clumsy na kasinungalingang ito. Tatanungin kita ulit, hindi mo maibibigay ang nasa bag ko. Hindi ko talaga kinuha. Hindi ko alam kung nasaan sila. Huwag kang magalit kung magiging brutal ako. Ang lakas ng loob mong nakawin sa akin. Balian mo ng kamay para sa akin, Chin Binwan. Kailangan mo bang mamatay? Isa ka lang namang Chin Group. Ang lakas ng loob mong maging kaaway ng aming major quotas. Isang maliit na Holy Emperor group lang. Hindi mo talaga iniisip na ang Holy Emperor ay maliit na grupo lang sa Yunzhou. Kaya mo akong supilin? Excuse me, nakalimutan kong sabihin sa'yo, 3 buwan na ang nakalipas. Na-promote lang ang tiyuhin ko bilang head ng World Mercenary Organization, ang Mercenary King, namumuno sa Global Underground. Ang aming Chin family ay hindi na madaling api-apihan ngayon. Si Chin Wu daw ang tinutukoy mo. Tama, si Chin Wu daw ang aking pangalawang tiyuhin. Anong mercenary god king? Galing pala sa Chin family? Ani awes ng Chin family, sobrang solid. Kaya pala sobrang pasaway, ni hindi nga nila pinapansin ang richest man group ko. So may mina pala. Pinabayaan kita. Hindi kita pinapayagang kunin yun. Wala akong pakialam kung anong backer ang gamitin mo. Kailangan mong palayain ako ngayon. Godfather? Eh di babaliin ko pa rin ang kamay niya. Sige, gawin mo na para sa akin. Yaya eh. Nakakagalit. Ang kapal ng mukha mong manggulo sa teritoryo ko. Bilisan mo, tawagan mo si Fang Fang. Magmadali ka at hanapin mo ng gulo si Ji, Chin. Magdala ka ng mas maraming tao o maging malupit. Malakas na dragon ang mananaig sa ahas sa lupa. Ipapaalam ko sa iyo kung gaano kalakas ang aking pamilyang Chin mamaya. Bilisan mo! Tulungan mo ako! Ninong, ayos ka lang ba? Ayos lang, sir. Salamat, salamat. Anak, ayos ka lang ba? Anak, tatay. Hindi talaga ako magnanakaw. Wala akong ninakaw. Alam ng tatay na mabuting bata ka. Hindi ka nagnanakaw. Anong ginawa mo sa anak ko? Pinabayaan mong may manapok sa'yo. Kapatid ko, di ba? Karapat-dapat siyang magnakaw sa akin. Bugbugin hanggang mamatay. Karapat-dapat sa pagbugbog. Subukan mo ulit. Putang ina mo. Maglakas loob kang manapok sa akin at papapatayin kita. Hayaan mo akong mamatay.
Wang Fengxian. Tawagan si Peng Wang. Papapaniwalaan ko siyang durugin ang putang ito. Keep the change. Narito na ako. Nandito na si Phoenix. Bilisan nyo, ang mga putang ito ay nangahas manakit kay Ginoong Chen. Phoenix, putulin mo agad ang espadang ito para sa akin. Sino ang kumagat? Ang ambisyosong Leopardo ay nangahas atakihin si Ginoong Chin sa Yunzhou. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Itong babae lang, sampalin mo ako. Sige, mamaya sampalin ko ang mukha ng babae ito. Sige, guguluhin ko ang mukha niya. Sino ang kumilos laban kay Chinzu? Tumayo ka agad, lumuhod at humingi ng tawad. Kung gagawin ko yon, iyon ang magiging pinakamasamang bangungot ng buhay niyo. Wala akong pakialam kung sino ka man. Kahit gaano ka man kalakas, gayon pa man pinapayuhan kita, mas mabuti na huwag kang makipag-away sa kanya. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi mo kayang bayaran. Magdusa ka sa mga kahihinatnan. Nanggugulo ka ba sa akin? Maari mong basahin yon bilang babala. Hati ng buhay ko ay naging hari ako. Hindi pa ako nakakilala ng taong malupit. Dahil ngayon ko lang nakilala ang sarili ko. Kaya hindi kita tratuhin ng masunurin. Wala akong kakayahan. Mga lalaki, matalinong lalaki, durugin sa pamamagitan ng lakas. Ingatan ng babae. Ninong, huwag kang matakot. Sasamahan ka namin. Nagkakamali ka ba? Anak ko, hindi ako yon. Hindi rin naman ako ganoon kalinis. Mahaba ang kwento. Pagkatapos maayos ito, sasabihin ko ng dahan-dahan. Bakit parang si Yin Kun ang nararamdaman ko? Talagang hindi kami nagkamali. Huwag kang mag-alala. Hindi kami magkakamali. Imposible. Gusto kong kunin ang buhay mo. Wisit! Tingnan mo ito. Wala namang nangyari. Tingnan mo si Ninong. Anong nangyari sa'yo? Medyo may diskarte ba si Ginong Wei? Malulupit ang mga tumatakbong kabayo. Huwag mo nang pakialaman. Bilisan mo at huwag kang makisali. Ninong, huwag kang matakot. Tatawagin ko na ang overseer. Papuntahin ko siya sa lungsod para tulungan ako huminto. Bilisan mo! Mabilis ang ayos. Gago, papatayin kita. Kahit babae ay nangahas na sumikat. Iulat sa hari, lahat ay naayos na. Galing naman. Galitin si Ji Chin gamit ang mga ito. Paluhurin silang lahat para sa akin. Kung hindi ka luluhod, putulin mo na lang para sa akin. Lahat! Luhod! Luhod! Tandaan, lahat ito ay kasalanan ko. Wala itong kinalaman sa mga babaeng ito, kahit na magmakaawa ako sa iyo na pakawalan sila. Kung may problema ka, sa akin ka lumapit. Ikaw ay isang mabahong gwardya at naaawa pa kay Shangshu, ang bayani ay narito na. Heto, ibigay mo sa akin ang palakol. Oh. Papatayin kita ngayon, traidor ka. Baliw ka ba? Sinabi ko sa'yo na siya ang ama ng Dragon King. Paano ka nangahas na gawin iyon? Baliw ka ba? Sinabi ko sa'yo, ama siya ng Dragon King. Paano mo nagawa yon? Laurel, sabi niya, itong matandang to, ama ng Dragon King. Huwag kang makinig sa kanya. Isa lang akong mabahong gwardiya sa kumpanya natin. Siyempre, alam ko. Sa tingin ko lang, sadyang baliw ang babaeng to. Ako mismo ang gumawa ng kwentong ito. Kahit tanga, hindi maniniwala. Anong klaseng malaking tao ang Dragon King? Paano naging duwag ang ama niya? Siya nga ang sinasabi ko. Tumawag na ako sa tagapangasiwa. Magpapadala siya ng tutulong sa atin. Ano, tumawag ka sa tagapangasiwa? Nasa daan pa siya. Oo, ako nga. Pagdating ng tagapangasiwa, malalaman mo kung ang ninong ko nga ba ang ama ng Dragon King o hindi. Anong lokal na puwersa ang kumidnap sa ama ng Dragon King? Agad akong nagpadala ng mga tropa para sumaklolo. Gawin ang lahat ng paraan para iligtas. Kahit ano ang kapalit, para masiguro ang kaligtasan ng ama ng Dragon King. Kung may kahit kalahating pagkakamali, aalisin ko ang iyong katungkulan bilang tagapangasiwa. Sino yon? Si Lord Wang ba yon? Oh, Longer, buhay kang nakabalik. Mabuti, mabuti.
Mapalad ang mahabang dragon na clear na ang 4 na pangunahing larangan ng mga scientifico. Buhay akong nakabalik. Maswerte ang pinakamatandang elder na clear na ang 4 na pangunahing larangan ng mga siyentipiko. Nakabalik akong buhay. Okay, magaling yan. Dragon King, brave fortune of the country, ha 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 ha. Grand Elder, baka kailangan kong humingi ng ilang araw na bakasyon sa inyo. May maitutulong ba ako? Ngayong nakabalik ako mula sa impyerno, bigla kong naramdaman ang kahihiyan sa aking ama, ang daming taon. Bilang isang Special Agent Chief, nagtatago ng pagkakakilanlan. Nagtago ng maraming taon. Wala akong naging pagkakataong makasama siya. Mag-isa siyang nabubuhay at pinapakain ang aking tangang kapatid. Masyado siyang nagpapakahirap. Gusto kong sumama sa kanya pabalik para magsilbi bilang mabuting anak. Bilisan mo. Sakto lang na may hinaharap din ang iyong ama. Ano? Walang aksidente. Hindi ko alam ang mga detalye, pero inatasan ko na ang overseer na pumunta. Sa tingin ko hindi naman ito magiging malaking problema. Bilisan mo at tulungan mo akong magpadala ng crossing speed fighter. Umuwi ka agad. Opo. Oh, tama. Pagdating ng overseer, malalaman mo kung ang aking ninong ay ang mansion ng Dragon King o hindi. Nandito ka pa rin nagsisinungaling. Ang ama ng Dragon King ay magiging isang security guard. Ikaw ba ay magnanakaw? May sira ba ang utak ng babaeng ito? Dragon King at Overseer, ha ha ha. Ang mga taong nagalit sa akin ngayon, papagbayarin ko sila. Lalo na itong lalaking ito. Nangahas na sampalin ako. Ngayon hahampasin ko ang mukha mo hanggang maging ulo ng baboy, di ba? Tigilan mo yan, papatayin kita. Paano ako tumutulo? Dumating na... Overseer. Sino ang nagkakagulo rito? Arestuhin niyo silang lahat para sa akin. Panginoong overseer, siya iyon. Ano ang ama? Ama ng kanyang lola. Nabubuhay ka ng walang pasensya. Hindi kumikilos si Dalang. Nangahas pang magkagulo sa liwanag ng araw. Well, bahala na. Governor, hindi po talaga ako nagkagulo. Narinig ko na nahihirapan si Ji-Chin sa lugar na ito. Dinala ko ang aking mga kapatid para tumulong. Tama siya. Nasa panganib ako, kaya humingi ako ng tulong kay Phoenix. Nasa panganib ka? Anong panganib ang nararanasan mo? Ang mag-amang ito ay empleyado ng aming kumpanya. Ninakawan nila ang aming gamit at nahuli. Nang malapit nang maipatapon, bigla na lang dumating ang grupong ito nang walang dahilan, hayagang ipinagtanggol siya. Sinalakay din nila ako. Ano? Sinabi mong ninakawan ka nila? Eksakto. Kalokohan. Sinabi mong ninakawan ka nila? Alam mo ba kung sino sila? Sino yon? Siya ang ama ng ating bayaning alamat na Dragon King. Sinabi mong ninakawan ka niya. Paumanhin? Siya ang ama ng Dragon King? Paano nangyari iyon? Ano ang hindi posible? Ano ang hindi posible? Pero ang ama ng Dragon King, paano ka naging gwardya sa aking kumpanya? Ang Dragon King ay isang lihim na ahente, codename na Lurking. Para sa kaligtasan ng pamilya. Ang kanilang mga pagkakakilanlan ay top secret. Hindi alam ng mga kapamilya ang kanilang mga pagkakakilanlan. Ano naman ang masama sa pamumuhay bilang... Talaga bang kasalanan niya ang Pharaoh? Anong karapatan mo para pagdudahan ako? Pero ninakaw talaga nila ang gamit ko. May ebidensya ako. Ebidensya? Anong ebidensya meron ka? Nandoon ako sa kanya at sa scooter. Lahat may dumi. Sabihin mo, ikaw at ang kapatid mo talaga bang kumuha ng gamit ng iba? Hindi po, Kuya Dujun. Talagang hindi ko po kinuha. Sabi niya, hindi rin niya kinuha. Tang siya. Wala siyang alam kung ano yung receptionist. Paano niya itatago sa electric car? So may nagpanggap sa'yo. Hindi ko alam. Siguro para lang sa tapat na Panginoon. Ang anak ko talaga. Ano ba ang sahari? Opo, Tito. Napalaki mo ng maayos ang anak mo. Panginoong Dragon King, pero 5,000 taon na kaming nakahandusay. Pangalawa lang sa alamat at dangal ng Gun God. Malalim sa mga nakatatanda. Medyo kahanga-hanga. Talaga? Ganun ba kagaling talaga siya? Grabe, pwede mo ba akong tulungan na makontak siya? Paulit-ulit ko siyang tinatawagan, hindi makatawag. Naka-shutdown. Baka medyo hindi ito maginhawa. Bakit hindi? Dahil nasa lihim na misyon ng Panginoong Dragon King. Karaniwan, hindi siya makontak. Baka maabala siya. Pero narinig ko sa babaeng yon. Namatay na siya para sa bayan. Totoo ba ito? Anak ko namatay siya. Totoo ba ito? Sino ba ang nagsisinungaling? Patay na ang Dragon King. Sino ang nagsabi niyan? Tito,
Tingnan mo, usap-usapan lang yan, buhay at malakas si Lord Rogue may mission. Hindi sila nagsisinungaling. Ikaw ang nagsisinungaling sa akin. Ikaw ang nagsisinungaling sa akin. Nasaan ang anak ko? Lumaban talaga ako ng gusto. Tito, huwag na nating pag-usapan ito, mananatiling bayani sa aming puso si Lord Rogue. Totoo ba? Nakakalungkot talaga ang anak ko. Anak ko. Bakit ang sama-sama mo? Hayaan mong ipadala ito ng aking matandang lalaki, itong brunette. Tulungan niyo agad ang aking dakilang santo. Tito, huwag kang malungkot. Mananatili sa aming puso si Lord Dragon King. Sige na. Tutulungan ko muna kayo at ang binata na linisin ang inyong puso at dugo. Ano sa palagay mo? Salamat, Instructor. Kanayan pa at hayaan mong balikan ko ang linya ko ng paningin. Sabihin mo muna sa akin ang nangyari. Ang nangyari, naliligo ako kanina. Bigla kong nakita ang gago na ito. Tiningnan niya talaga ako ng palihim, tapos pinahuli siya ni Director Wang. Ngayon ko lang nalaman, hindi siya tumitingin ng palihim. Nagnanakaw siya. Nawawala ang bag ko sa mesa. May pera sa loob, gintong kwintas, at singsing na brilyante. Nasa kanya lang ito noong una. Nakita ang litrato ng Gunlord, tapos nakita ko ang bag ko sa kanyang electric car. Pero ang pera, ang gintong kwintas at singsing na brilyante ay nawala. Nakita mo lang ang mga gamit sa kanila at sa kotse. May ebidensya ka bang sila mismo ang nagnakaw? May ebidensya ka bang ninakaw nila gamit ang kanilang sariling kamay? Wala. Hindi pa nahahanap ang mga mahahalagang gamit na iyon. Eh bakit mo sinasabing ninakaw nila ang gamit mo? Pero sa kanila may dumi ba? Bobo ka ba? Kung talagang ninakaw nila sa iyo, bakit nila iiwan ang mga lipstick na ito? Litrato, pitaka, ang mga walang kwentang bagay na ito ay naiwan para sa iyong hanapin. Marunong silang magtapon ng mga mahahalagang bagay. Hindi mo ba alam na itapon ang mga mumurahing bagay na ito? Ang ebidensya kung sino ang nagnakaw ay maiiwan. Tiyak na hindi ganito ang mga ordinaryong tao. Sakto lang na tanga siya. Siyempre, gagawin niya. Sino ang tinatawag mong tanga? Siya. Oo, pwede mo bang ulitin? Hindi kita kilala. Bakit mo ako sinuntok ngayon? Maglakas loob kang sabihing tanga ang mga kasama kong bayani. Tapos magtatanong ka kung bakit kita sinuntok. Alam mo ba ang kapayapaan na meron ka ngayon? Paano ito nangyari? Alam mo ba ang meron ka ngayon? Bakit? Binili ng dugo at buhay ang mga bayani. Sila ang naglilingkod sa bansang ito at sa mga mamamayan nito, ibinigay ang lahat ng meron ka. Wala silang paraan para bayaran ang kanilang mga pamilya. At ikaw, sa likod nila, naninira ka pa sa kanilang mga pamilya. Tinatanong mo pa ako kung bakit kita sinuntok. Ang tagapangasiwa ng Ming Dynasty ay napakamakapangyarihan. Huwag kang kabahan. Hindi ako papatay ng sino man. Sino ang may lakas ng loob magdala ng baril sa teritoryo ng Yunzhou? Hindi pinapayagan ng Yunzhou ang pagdadala ng baril ng walang pahintulot, di ba? Hindi ako taga Yunzhou. Sa buong mundo ako nabibilang. Hindi mo kayang kontrolin ang mga patakaran ng Yunzhou. Sino ba ako? Ano ang gusto mong gawin? Ang Chiyoko, nandyan ka pala. Narinig kong inapit. Talagang pupunta ako. Kaya pala galing ka sa Angkananshin. Ano? Gusto mong magrebelde? Lord Overseer, ang tanda-tanda na talaga ng dating mo sa lahat, talaga bang hindi mo ako kilala? Kahit sino ka pa, wala kang puwang para magwala dito ngayon. Eh kung sasabihin ko, ako ang Mercenary God King ng World Mercenary Organization. Huliin si Wudao, ano? Ikaw ang Mercenary God King? Anong Mercenary God King? Hindi ko inaasahang lalabas ang hari ng mga mercenary. Kung gusto mong guluhin ako ay isang mercenary. Ang hari ng mga Diyos ay hindi maaaring humalik. Huhulihin mo pa ba ako? Narinig kong nag-iimbak ka ng mga tropa sa Amazon para magpanatili ng kaayusan. Ano ang ginagawa mo rito? Bumalik ako para dumalaw sa mga kamag-anak. Saka kukunin ko ang 2 tao. Kunin ang 2 tao? Anong mga tao? Silang 2? Kunin silang 2. Anong gusto mo? Ito ay pagitan ko at ng Dragon King. Huwag kang makialam. Sino mang makialam ay mamamatay. Basta't nandito ako ngayon, walang sino mang makakaagaw sa pamilya ng Dragon King. Imposible habang nandito ako ngayon. Walang gustong kunin ang pamilya ng Dragon King. Ikaw ay isang maliit na tagapangasiwa. Nangangahas ka ring makipagkompetensya sa Diyos na hari ng World God Weapon Organization? Alam kong malakas ka, ngunit ang pagprotekta sa pamilya ng bayani, ito ang tungkulin ko. Gusto kong hawakan ng Dragon King at ang kanyang anak ngayon, maliban kung ito ay maputol mula sa aking bangkay. Ikaw, bangkay, mas nakamamatay kaysa kay Chenglin sa Amazon. Nasa sa mga sundalo. So, aking Dragon King beauty. Sino ang lalabag? Ang buhay ko ay... Sige. Dahil kailangan mong mamatay.
Huwag mo akong sisihin sa pagpatay. Patayin mo ako. Tio, napakalaki ng usapin. Baka hindi madaling ayusin. Anong kinakatakot mo? Nandito ako, matalinong solusyon. Pumunta at tumulong. Sinabi ko sa iyo na mamamatay ka kung makikipaglaban ka sa akin. Ano naman kung patayin mo ako? Sa uniforme, huwag kailanman sumuko. Anong mangyayari kung patayin mo ako? Maging bayani ka, hindi ka kailanman sumusuko. And nagpapanggap kang matapang sa akin. Tama ba? Wala na ang Dragon King. Wala na ang iyong tagapagtanggol. Papatayin kita kung gusto ko. Ang ama ng Dragon King ay apelyidong Hui. Anong gusto mo? Ang anak mong Dragon King ay pumatay sa marami kong kapatid. Dadalhin ko kayong mag-ama ngayon upang magbigay-pugay sa aking mga kapatid na namatay. May tao bang kukuha nito sa akin? Hindi pwede. Hindi ninyo maagaw ang aming ninong. Hindi ninyo maagaw ang aming ninong. Hindi mo alam ang gagawin. Alam mo rin na kulang sa babae ang Amazon. Dadalhin kita ngayon upang maranasan ang kabangisan ng Amazon. Huwag kayong lumapit. Huwag lumapit dito. Sino ang may lakas ng loob na lumaban sa strafing? Huwag ninyong saktan sila. Ako, sasama ako sa inyo. Ikaw matanda, nagpapakabayani ka pa rin sa akin? Sige, tingnan natin kung kaya mong tanggapin ang suntok ko. Aray, Galit na galit ang matanda ngayon. Kapag hindi ka pumatay, magagalit ka talaga. Huwag mong sabihin ikaw ang Diyos ng baril. Bakit ang hina mo? Isang suntok lang, napalipad siya at nagdugo ang bibig. Diyos ng baril ako, tunay na Diyos ng baril. Ano? Sinabi niyang gunmaster siya? Oo, ni hindi niya alam kung gaano katapang at walang talo ang Panginoong Diyos ng baril. Ang kapal ng mukha mong magpanggap. Talunan ka, ibalik mo ang baril. Ngayon din, babaliin ko ang mga kamay mo. Tingnan natin kung gaano kabigat ang dating mo. Hulihin siya lahat. Ang maalamat na Diyos ng baril, bumaril na parang Diyos, umaikot sa kanya ang mga bala at espada. Titingnan ko kung mababali ko ang mga braso mo ngayon. Subukan mong bumaril. Dragon King, ikaw ang Dragon King. Panginoong Dragon King. Tatay, nandito ka na pala. Tulong, tulong, tatay, anak. Ikaw ba talaga ang anak ko? Hindi ito nakakasama. Halika rito at tingnan ka ng tatay. Tatay, katotohanan? Mabuti naman at ligtas ka. May awa ang Diyos. Ganyan ang trato mo sa tatay ko. Tatay, ayos ka lang ba? Basta't ligtas ka. Basta't maayos ka. Huwag kang mag-alala, tatay. Magiging maayos ako, Dragon King. Ang swerte mo talaga, di ba? Hindi ko pinasabog ang toneladang eksplosibo para sa'yo. Ikaw pala ang naglalakad na pakiramdam ng kamatayan. Huwag kang bastos. Ang organisasyong terorista ng kamatayan ang pinakamataas sa mundo. Karangalan kong magsilbi sa ilalim ng kanyang utos. Ang pag-iisip mo ay katulad ng ugali ng mga aso. Do Wang, huwag kang masyadong mayabang. Sasabihin ko sa'yo, ikaw ang hari ng mundo ng serbisyong sekreto. Ako naman ang hari ng mundo ng mga mersenaryo. Huwag kang magmalaki sa akin. Pumasok ka sa aming bansa nang walang pahintulot. Sinaktan mo ang aking pamilya. Ngayon, higit pa sa pagiging mayabang ang gagawin ko sa'yo. Babalatan kita ng buhay. Dudurugin ang iyong bangkay. Pangingisay na pagbabalat 10,000 piraso ng bangkay. Ha. Hindi pa nga tayo magka-level. Ano naman kung mas matangkad ka sa akin? May grupo ako ng mga epiko sa tabi ko. Pwede pa rin kitang tanggihan. Huwag mong kalimutan, mag-isa ka lang. Narito na. Talaga? Hindi mo maiintindihan gaano ba naman kalakas ang isang hari ng mga espiya? Ipapakita ko sa iyo ngayon. Sige, dahil ikaw ang naghahanap ng kamatayan, huwag mo na akong sisihin. Patayin mo ako. Bakit ako rin ay nakapunta sa labanan? Mukhang magaling din ako. Ngayon, ikaw naman. May kasanayan ka nga pero hindi ako takot. Ganun ba? Sige, ilabas mo ang lahat ng lakas mo. Tingnan mo kung paano kita papaluhurin. Magandang ideya. Tingnan natin kung sino sa atin ang unang luluhod. Python pala. Nangahas makipagkompetensya sa mga lobo. Tigmaan ng dinosaur.
Bantayan mo ang baril niya. Sinusuportahan ng pangalawang tiyuhin. Hindi mahalaga. May mga tao sa labas, sa isang lugar sa kalangitan. Ninakawan mo ako at natalo. Atake sa Yunzhou, maghanda para sa Demon King, damong mustasa, buhay ng tao, Lord Dragon King, tumahimik ka. Pinatay niya ang mga tauhan mo, Captain Yunzhou. Ibinibigay ko sa iyo ang karapatang ito. Pinatay mo ng sarili mong kamay ang taong dinadala niya para maghiganti. Lord Xialongwang. Anong lakas ng loob mong patayin ako? Ikaw ang papatay sa akin, hindi ka makakatakas sa kamatayan. Sandali, anong sinabi mo? Narito na ang kamandag ng kamatayan. Inutusan ako ng kamatayan na tulungan ng iyong ama. Ibig mong sabihin hindi siya darating? Sige, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Tawagin mo siya, hayaan mong ako ang pumatay sa kanya. Mahiwaga ang kamatayan, darating siya sa tamang oras. Ganun ba? Mukhang ikaw na lang ang papatayin ko. Magpapakita siya. Si Dujun ay bumaril. Opo. Hahaha, dumarating na ang kamatayan. Dumating na rin sa wakas ang kamatayan, harapin mo ang kamandag ng kamatayan. Tumindig ka at panoorin mong ipaghihiganti kita. Opo, Hari ng Dragon. Talagang galing sa toneladang eksplosibo ko, nabuhay pa rin. Hindi ako namatay. Ako gayon naman ang iyong pagkakataon na mamatay. Parang hindi mo pa ako nakikilala, hindi mo ba alam ang sarili mo? Ano, akala mo mas magaling ka sa akin? Kung mas magaling ako sa iyo or hindi ko alam. Pero ito ang alam ko. Buhay ka pa rin kahit nakalabas ka sa toneladang dinamita ko. Pero hindi lang basta dinamita ang akin. May laso na usok ako nilagay dyan. Malubhang pinsala ang may dudulot nito sa katawan mo. Roma, grabe ang sama ko talaga. Ako ang kamatayan. Natutuwa akong pumatay ng tao. Hindi mo kailangan maging moral kidnapper dito. Hindi mo masasabi sa akin paano mo gustong mamatay. Kung kusa kang kikilos para sa'yo bilang isang bayani ng henerasyon, pwede kitang iwanang buong bangkay. Pinipili kitang patayin. Kaya ipapakita ko sa iyo ang iyong kahinaan. Kukunin ko ang iyong kamatayan. Ipapaalam sa mundo. Ang pagbabalik ng kamatayan, lahat ng nilalang ay manginig at mamatay. Tumayo? May ganito ka pang lakas ng laban. Subukan mo ang akin. 4 na gambala. Lingkod ng kamatayan. Apat na kambal. Alam kong hindi pa gumagaling ang mga panloob mong sugat. Hindi mo ako kayang saluhin. Sagupang primal. Pagpapalahi ng kambal. Kalansay. Pag-iisang tao at Diyos. Oh. Hindi ako pupunta. Oo. Ano ang gusto mong gawin? Dragon King, ang iyong dragon ay hindi pa rin kalaban ng aking kalawit ng kamatayan. Sa huli, mamamatay ka sa aking makamay. Eh ano ngayon, ang ginagawa mo nakalaan kang maging isang mababang daga sa tubig habang buhay kinamumuhian ng mga tao. Sa sandaling mamatay ka, iginagalang ako ng lahat ng nilalang. Ang mga puwersa ng kadiliman na minsan mong pinigilan, magpapatira pa sa akin. Ako ang magiging Panginoon ng kadiliman, magkakaroon ka ng lakas upang makipaglaban hanggang kamatayan sa tamang landas. Dre Dragon King. Mukhang nauna kitang pinangarap 4 na doppelganger. Hawakan ninyo siya para sa akin. Gusto kong maramdaman niya ang aking kamatayan. Ang Dragon King ang unang nagpadama sa iyo ng aking pamukpok ng kamatayan. Huwag mong saktan ang anak ko, huwag mong bugbugin hanggang mamatay ang anak ko. Tigilan mo na. Tigil! 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 Lalabanan kita. Ikaw mismo ay isang tupang ihahain. Karapat-dapat ka ba? Sa tingin mo ba ay nahalikan mo na ako? Martilyo ng kamatayan?
Ang pangalawang tiyuhin na Dragon King ay isang bayani ng bansa. Tulungan ninyo akong kumbinsihin. Napatay sa bugbog si Bei Chen. Kan maririnig ng iyong mga kortesano na tinutulungan mo ang Dragon King, tapos na ang aming angka ng Chin. Kahit mahirap, puputulin kita ulit. Sige, ipinahahayag ko na tapos na ang laro ng pagpapahirap at pagpatay sa'yo. Mamatay ka sa lilik ng kamatayan. Ako ang Diyos ng baril. Ano? Sabi ko na alala ko na. Ako ang Panginoon ng baril. Sandaling hakbang sa pamamagitan ng puno ng poplar, isang putok. Sabi mo master ka ng baril. Ang kapal ng mukha mo, patay na tapang mong magpanggap na bala ng Diyos ng baril. Napakawalang utak. Noon pa dapat hindi kita iniligtas sa mga terorista. Ano? Naalala mo ba noong 5 taong gulang ka, dinukot ka ng mga terorista? Sino ang nagligtas sa iyo? Siyempre naaalala ko, ang Diyos ng baril ang nagligtas sa akin. Hindi ko malilimutan iyon. Paano mo nalaman na dinukot ako ni Confucius? Ano sa palagay mo? Imposible iyon. Isa ka lang nagwardiya sa pintuan ng aming kumpanya. Hindi ka kailanman magiging Diyos ng baril. Tamad na akong kausapin ka, hintayin mong matapos ko ang Grim Reaper, saka kita pag-uusapan ulit. Hindi mangyayari iyon. Hindi ka kailanman magiging Diyos ng baril. Ngayon ang buhay ko ay para na sa anak ko. Akala mo ba talaga nagpapanggap ka isuko mo sa akin? Kaya uunahin kitang patayin. Chenzi. Narito ang Diyos ng baril. Sino ang may lakas ng loob na magpaalam? Halika na bata, ihahatid kita pa uwi. Panginoong Diyos ng sibat, ikaw nga talaga ang Diyos ng baril. Ikaw nga talaga ang Diyos ng baril. Maari kitang tanungin, pero hindi nito mapipigilan akong patayin ka. Paano mangyayari iyon? 20 taon na ang nakalipas, may bali-balita na nasa labanan ka para iligtas si Datang Lao, 360 na putok sa katawan, 3 putok sa ulo. Nung araw, Huang Shenmei, paano ka pa nabubuhay? Mukhang kailangan ulit magpakita ng pananakot. Ngayon bilangin mo na, ilan ba ang bala sa katawan ko? Kaya ang mga baril na ito, Lahat ito ay iniwan ng Diyos ng baril para ipagtanggol ang bansa. Diyos ko, ang ninong ko pala ay Diyos ng baril. Ninong pala ay Diyos ng baril. Siya ang Diyos ng baril na mas maalamat pa sa Dragon King. Ikaw nga talaga ang Diyos ng baril. ngayon gusto mo bang magparusa o ako na? Kahit na ikaw ay Diyos ng baril. Ikaw ang Diyos ng baril. Ako ang kamatayan. At nabuo ko na ang aking primordial na espiritu. Clone na pumatay sa Diyos. Dumarating kapag may mga demonyo at pumapatay ng demonyo. Sige na. Doppelganger, doppelganger. Tumayo ka. Shooting God, iminumungkahi kong umupo ka na lang at maghintay. Pinag-aralan ng aking doppelganger para maging hindi masugatan. Kahit pa ang iyong paggamit ng baril ay umabot sa 100 hakbang, mahirap akong saktan. Totoo ba yan? Halika, subukan mo ang aking 10-kilometro sniper bomb. Wisit, paano mo nasaktan ng doppelganger ko? Hindi ako susuko. Tikman mo ang doppelganger dragon slaying fairy. Maliit na trick lang. 12-0% ng 7 demonyo at multo ang napatay. Hindi. Oh. Baril na missile. Hindi pa nakakaranas ng ganoon ang kamatayan. Narinig mo na ba ang tungkol sa iyong 8 pendant? Hindi ko inaasahang magiging obsessed ka. Masama ang intention para sa iyo. Matandang Buddha. Pagkatapos kong maniwala sa Buddhism, baluktot na ang puso mo. Maglunsad ng atake ng dinosaur sa lahat ng dako. Kasalanang napakasama. Karapat dapat mamatay para dito. Tama. Halika rito. Panginoong George, may mga utos ka ba? Nakikita mo ba? Ito ang kamatayan. Pinuno ng isang teroristang organisasyon. Ang pangunahing ideya sa pagdukot sa iyo. Alam mo? Ano? Nagpadala siya ng tao para dakpin ako nun. Hindi naman siguradong siya ang nag-utos. Ang subordinate niya siguro ang gumawa. Naghahanda siyang magdakok ng mga bata sa buong mundo. Para linangin ang Deadpool.
Kung hindi ka naging cannon fodder niya noon, Buisit, Panginoong Spear God, pwede ko bang hiramin ang baril mo para patayin ang executioner na ito? Mamatay ka na. ang ibang kriminal ay hindi pa rin sumusunod sa batas. Kailan? May sakit ba ang putok ng baril? Putok ng baril? May sakit ang lalaki. Hindi kita mapapatawad. Kapag nagkamali ka, dapat mong harapin ang kahihinatnan. Kapag lumabag ka sa batas, dapat kang parusahan ng batas. Saan galing? Dalhin niyo silang lahat. Dad, ang galing mo. Ikaw ang gunmaster. Kung hindi ako gunslinger, paano ko malilinang ang isang napakahusay na Dragon King? Totoo yan. Dad, ang galing. Dad, ang galing. Ang galing ni Dad! Panginoong Spear God, nakita na kita ulit. Masaya ako. May virus ako ngayon. Ngayon, naayos na ang malaking kriminal. Dapat ay masosolusyonan na nito ang problema mo. Okay lang, pwede mong iwanan ng ilang bagay. Hindi dapat itong ipagpatuloy hanggang sa wakas. Ang buhay ko kasama ang anak ko ay hindi dapat ganito. Pagkatapos ng alas 5. Anak, sabihin mo sa dad, bakit ka pumunta kay Jichin kaninang umaga? Siya yon. Inutusan niya akong maglinis para kay Jichin. Ito ang lalaking ito. Siya nga. Pinaglinis niya ako para kay Mr. Chin. Ikaw na naman, Chin. Anong kinakabahan ka? Hindi ako nanginginig. Hindi talaga. Kung hindi ka pupunta ngayong umaga, paparusahan ka ng hari. At papaluhurin kami para ipakintab ang sapatos mo. Pababayaan mo ba kaming lumuhod ngayon? Pupunasan ko para sa'yo. Hoy, hindi ako maglalakas loob. Nagkamali po ako, Lord Aoyama. Patawarin niyo po ako. Hindi ko pinapansin ang maliliit na bagay tulad ng pagpapakintab ng sapatos. Pero ang gusto ko talaga, ako rin maaga pa lang, pinapalinis ko lang ang anak ko kaninang umaga. Anong laro? Hindi ko kailangan. Anak, ano pa ang sinabi niya sa'yo? Siya sabi niya, maglaro raw kami. Anong laro ba yon? Pinapasaran niya ang mga mata ko. Tapos binuksan ulit. Sinabihan akong magsikap sa trabaho. Makakaasa ba ako ng dagdag sahod? Ikaw ang magsabi sa akin. Anong klaseng laro ba yan? Hindi yan laro. Binibiro ko lang siya. Ang klase mong pagmamando sa kapangyarihan. Mga bagay na karaniwang hinahamak ang mga tulad naming mahihirap, bibiro-biruhin mo ba siya? Kaya hayaan mo akong sabihin sa'yo, anong laro ba ang nilalaro mo? Sige, huwag mong gamitin ang gamit ni Mr. Chin para takutin ako sa anak ko. Hayaan mo muna akong puntahan si Mr. Chin. Tapos papasara ko sa kanya ang mga mata. Tapos ilalagay mo sa kanya ang mga ninakaw na gamit. Totoo ba? Ninakaw pa ang gamit ni Mr. Chin para takutin ang anak ko. Ipunta mo muna siya kay Mr. Chin. Pagkatapos papikitin mo siya. Saka mo ilagay sa kanya ang mga ninakaw. Talaga? Ano ba ang napakasama ng gagong ito? Wala ako niyan. Wala talaga. Hindi ka pa naghihintay na magpakita ako ng ebidensya, papatay na kita ng 1,000 beses. Tara na. Tara na. Puntahan nyo ang opisina niya. Tingnan nyo kung nandyan pa ang ibang nakaw. Naiintindihan. Huwag mo akong sprayan. Nandito ako. Nung naglalaro ako sa gitna ng bala, nagwiwi ka pa sa salawal mo. Godfather, naset up na naman itong gago. Tama, siguradong siya yan. Napaka-brutal talaga ng hayop na to. Ang totoo ng kapatid ko, paano mo nagawang sirain ulit? Mas masahol ka, mas gusto mong apihin ang mga totoo. Kaya ngayon ipapakita ko sa iyo ang kasamaan na ginawa mo. Anak ng puta, sabihin mo ikaw ba ang nag-setup? Kuya, hindi ako. Hindi ako. Talagang di ka iiyak hanggat di mo nakikita ang kabaong. Akala mo ba makakatakas ka ngayon? Ayaw mo pa ring aminin, di ba? Kapag nahuli na ang ebidensya, papatayin kitang masahol. Nandito na ang ebidensya. Ito ang mga brilyanteng nakita sa kanyang desk. Mga alahas na ginto at pera. Oo, ito nga ang mga nawala ko. Putang ina mo, ikaw talaga ang nagnakaw. Hindi ko kinuha yon. Ibinato lang yan sa akin ng iba. Ano? Paumanhin po. Hindi talaga ako pumunta. Hindi ako mag-unang pumasok. Ipagpaumanhin ninyo po ako. Ipagpaumanhin ninyo po ako. Awa ninyo na. Nakikipagtalo ka pa. Tikman mo ang paraan ko. Ang daliri bang ito ang nagnakaw ng pagkain? Sige na, sige na. Sa wakas nakapagsalita ka na. Sabihin mo kung ano talaga ang nangyari.
Naalala ko na naman. Pumunta ako sa opisina ni President Chin para hanapin siya. Walang nakakita sa kanyang mga gamit. Nag-iisip ako. Naalala ko na si Lee Silly ay isang tanga. Black screen. Naglalaro lang ako ng laro sa kamelyo. Inilagay ko ang mga gamit sa sarili ko. Tapos inilagay ko ang bag sa sasakyang sinakyan namin. Pero para palakasin ang ebidensya. Narinig mo ba yon? Putang ina mo, sasampalin kita. Sasampalin kita at pinagkamalan mo pa ako ng mali sa isang mabuting tao. Sige, dahil alam na nating lahat na napagkamalan ang mabuting tao, humingi ka na ng tawad sa anak ko agad. Sige, dahil alam ninyong lahat na kayo ang naagrabyado, mag-sorry ka agad kayo sa anak ko. Ang pangit mo, tama at mali. Ang anak ko ang sinisi at napalo, dapat panagutan ito. Kasalanan ko, gago ka, di pasensya na, bulag ako, hindi ko makita ng malinaw. Para ipakita ang aking katapatan, handang bayaran kayo ng 10% ng shares ng aming kumpanya. Ha! Hindi kailangan ng bayad. Hindi naman kami naghihirap sa pera. Hindi sa amin ang pera, hindi. Pero ilang beses mo kaming pinagbuhatan ng kamay ngayon. Kaya ikaw na ang bumawi. Gusto mo bang gawin? Tangang-tanga ako at nag-isa akong pumunta. Nalilito ako. Pasensya na, kasalanan ko. Pasensya na, sundalo. Sige, palalayasin ko na itong lalaking ito, kunin mo at ihanda para sa mabigat na parusa, pirmahan mo. Para gumaan ang loob ng lalaking ito. Naiintindihan. Salamat sa paggalang ng mga inaanak kong babae. Nalito talaga ako noon. Bakit biglang ang daming inaanak na babae? Akala ko hinahanap ninyo ako para bumili ng health products. Eh ano ngayon? Dahil nalaman ninyong patay na ang Dragon King kaya tumulong na lang. Ang babait ninyo, aaminin ko kayong mga inaanak. Lapitan ninyo ako sa anumang problema sa hinaharap. Ipagtatanggol ko ang aking anak at kayo rin. Ninong, hindi kami aalis. Gusto naming samahan ka. Tumira kasama mo, alagaan ka at paglingkuran. Para sa Ninong, hindi kami aalis. Tumira kasama mo, alagaan ka at paglingkuran. Dahil napakababait ninyong lahat, sige. Dagdagan ko na lang ng mga kwarto ang maliit nating bakuran. Halika na. Lord Spear God, hintayin ka namin. Ano pa? Ginong Spear God at iba pa. Ano pa ba ang kailangan mong gawin? Ginong Spear God, simula nang iligtas mo ako, lagi kitang inaalala at nanumpang hindi ka na magpapakasal sa buhay na ito. Puno ng mga larawan ng iyong katapangan ang bahay ko. At ano pa? Itong limited edition na singsing para sa pagpapakasal, ito rin ay inihanda ko para sa'yo, para lang sa araw na makita kita, ay makapag-propose sa'yo. Ngayon ako si Chin Soldiers bilang tagapagmana ng aking nakaraang buhay, ay nagpapakasal sa Ginoong Gun God na ay sumunod sa Gun God. Hindi hihilinging ipanganak sa parehong taon, buwan, at araw. Hiling lang ay magkasama hanggang pagtanda. Kung hindi tayo maghihiwalay, pakiusap sa Gun God. Tumayo ka, imposible sa atin yan. Bakit, Ginoong Incense? Hindi ba ako sapat? Ano bang problema mo? Medyo may diferensya lang talaga sa utak ko. Sinisisi mo pa rin ako ang bagay na ipinagkait sa'yo. Hindi ba dapat kong sisihin yon? Yun ay, hindi mo lang hinanapan ng tao para bugbugin ang iyong ninong at kapatid sa ninong at hinubaran mo sila ng damit at pinaratangan sila bilang kriminal. Pero humingi na ako ng paumanhin. Kung gumagana ang paghingi ng paumanhin, sasampalin kita ngayon. Tapos huhubaran kita ng damit. Tapos hihingi ulit ako ng paumanhin sa'yo. Pwede ba yon tulad ng isang bayaning ninong? Nagtataka ako kung ilang babae ang gustong pakasalan siya. Sino ka ba para mag-isip ng ganyan? Dapat ba akong pumayag sa proposal mo? Sige. Tigilan na ang kahihiyan. Huwag nang pag-usapan ng psikolohiya, medyo tanga lang. Umalis na tayo. Maging mabuting daddy. Ginong Bukyushui, alam ko ang pagkakamali ko, pakiusap. Patawarin mo ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Pasensya na, pasensya na. Ginoong Kyushui,